doon sa pag-uugali niya, sir, ng nakausap mo? Opo. Opo. Kasi, Basta. basta. Personal na lang po. Oo. Ito, baka magustuhan mo yung pag-uugali ni Ma'am Gloria. Kilalanin mo. Timer start! Pasok! Hello po. Hello po, ma'am. Magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo. Taga saan po kayo? Pinanak po ako Cagayan de Oro City po. Ay, Bisaya. Okay. Bisaya din ako. Bisaya de po. Oo. Lumaki lang ko sa Cagayan City. Dito ako ngayon sa Mikawayan, Bulacan, Maynila. Okay. Bakit nandyan ka sa may kawayan pero sa Pagadian? Lumaki ako. Dito ako naghahanap. Dito ako naghahanap buhay. Marunong ka magbisaya? Oo naman. Oh. Magtagalog lang tayo para makaintindi yung lahat. Pero si Deji, makaintindi na naman yun. Oo po. Anong trabaho nyo dyan? Simple lang, license officers po ang company namin. License officer? Oh, government company po? Hindi, company, Anong license company? license officers po. Yung pinagkakatiwala sa lahat ng mga pera, cheque, ako ang nangungoleksyon. Ako ang nakikipag-usap pagdating sa labas. Ako ang nakipag-usap sa mga matataas na posisyon. May asawa po kayo? Hiwalay na po. Tagal na, 15 years ago. Pero kasal kayo? Opo, kasal kami pero maayos yung paghihiwalay namin. Totally siya mayroon ng lalaki. Maayos yung paghihiwalay namin kasi yung anak namin, isa rin siya sa pumerma para walang gulo. Wala yung dating doon sa tulpo, yung mga ganung balita ngayon. Kaya hinayaan ko muna siyang mauna. Ilan ang anak niyo? Isa lang, Ilan taon na? 23. Malaki na. Kayo po, ilan taon na? Ako, 46. Niwala 46. Bakit? Ano ba tingin mo, ma'am? March 12, 1978. March 12. Magkasunod lang tayo. Ikaw rin, ma'am. Pero mag-47 ka na next year, di ba? Opo. 46 din. Mag-47, 1978 din ako. Anong buwan po kayo? Ayun, magkalapit tayo, February. May tupak ang ulo. March ako eh. Ilan ang anak niyo, ma'am? Dalawa po. Dalawa. Puro laki? Babae Lalaki. Babae, lalaki. Panganay niyo, lalaki? Babae po. Tapos sunod, lalaki. Saan kayo ngayon, ma'am? Kuwait? Sa Singapore po. Singapore. Opo. Dito sa Pinas. Taga saan kayo dito sa Pinas? Sa Bohol. Doon yung mga anak mo ngayon? Oo, nandun. Pangilang sali mo na to? Pangalawa po. Pangalawa? Opo. Pangalawa din ako eh. Dati sumali ako dito sa sa Pinas pa ako. Ang tagal na. Kailan ba yun? Nakalimutan ko na. So bakit hindi ka pinalad? Hindi nga daw, sabi niya, hindi niya daw type yung ugali ng nakausap niya, ma'am. Ikaw po, ma'am, ba't hindi kayo pinalad? Hindi ko kinontinue, kinat ko kasi hindi ko type din. Binabaan mo ng tawag? Hindi, sinabi ko na wala na akong masabi. Siya din wala, kaya yun. Kasi di ba may limit, Sir DJ, 30 minutes ba yun? Kinat mo na. Oo. Hindi na kayo nag-usap off-cam? Hindi na. Hindi na.
May bisyo po kayo, ma'am? Wala akong bisyo. Hirap naman mag-bisyo, ma'am. Focus ako sa mga anak ko kasi maliliit pa. Kaya nga ako nag-abroad ulit. Alak, sigarilyo, tambay, kaibigan, disco-disco, wala po kayo? Wala lahat. Kasi yan ang ayaw ko sa lahat eh. Ganon din ako. Ayaw ko yung lalaking, yung maninigarilyo. Tapos, pwede man inom, pero yung mga occasion lang ba, ganun. Tapos ako, yung mga sabong, ayaw ko, gano'n. Mga sukal, ayaw ko lalaking, gano'n. Kaya doon sa kasi, sa nabanggit ko, yung unang nakausap ko kasi, dalawa kasi doon eh. So sabi niya, tatry daw niya, sabi ko, itry mo. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Pero wala eh. Hindi daw niya kaya. Pero nagchat kayo sa Messenger? Ilang buwan? Ano lang, umabot lang kami ng isang buwan. Ako na umayaw eh. Oh. Pero taga saan siya? Taga Davao. Bisaya din. Siya, binigyan mo siya ng chancer? Ano po ibig sabihin? Opo, sir. Opo, idol. Binigyan mo siya ng chance? Kasi nga, mayroon siyang, sa lahat ng ayaw ko, yung manigarilyo at saka alak po. Ayaw ko po yun talaga. Gusto mo magbago siya sana? Opo. Siya, nakiusap sa akin, tapos, nagpaalam sa bigla sa akin na after 2 weeks na may pupuntahan daw siya. Ngayon, nung time na yun, baka nalasing po siguro siya, hindi niya alam na kung tumawag. Tapos, yung kaibigan po niyang sumagot, babae rin naman. Sabi niya sa akin, pasensya na sir, lasing na lasing po kasi siya, nandito ngayon sa tabi ko, akong sumagot sa iyo. So, huling-huli ko. Yun na yung kinakabukasan, sinupresa ko na siya. Tapos sabi ko, hindi ko kailangan, kasi nga, kaibigan na yung nagpaliwanag eh. Nagsabi sa akin. Naging kayo po ba? Kaya, naging kami, pero isang linggo lang talaga. Ako na mismo sumuko. Niligawan mo, isang buwan, kayo na doon sa isang buwan na yon? 3 weeks lang po kami, sinagot na po niya kagad ako. Tapos isang linggo lang. Pero sinabi ko sa kanya, ano yung mga ayaw ko sa lahat, yung mga bawal. Ba't mo niligawan? Hindi kasi, hindi mo naman niya sinabi sa akin na meron siyang ganun. Pero sinabi niya sa akin na wala daw siya ganun, wala daw ako. Match daw kami dalawa, ganun. Sabi ko, sigurado ka, seryoso kayo ba sa mga pinagsasabi mo? Sabi niya sa akin ganun. Tapos yung kalaunan, siya sa akin, nagpaalam. Kasi nga sabi ko, for in case na meron kang pupuntahan o kung saan ka man, kung maaari lang sana, magiging honest lang tayo kasi malayo tayo sa isa't isa, sabi ko kako. Nandiyan ka sa malayo, nandito din ako. So, hindi natin alam kung ano ang kainat ng kung baka mamaya may nangyari sa iyo, So, naging honest naman siya, nagpaalam siya sa akin. Pinayagan ko siya kasi ayaw ko naman yung lumalabas na hinihigpitan ko yung girl. So, pinayagan ko siya. Hindi ko naman in-expect na doon pala siya pupunta sa occasion na birthday party ng kaibigan niya. So, hindi niya sinabi sa akin na umiinom pala siya ng alak na ninigarilyo. So, pinakita sa akin yung video, nag-video kami ng kaibigan niya. Yun nga, lasing na lasing nga. So, sabi ko salamat sa video. Tapos, in-screenshot ko yung video namin para mayroon akong proof na ipakita. Kasi mahirap ngayon sa panahon ngayon, prangka na kailangan po talaga ng ebidensya bago ka paniniwalaan. Kasi deny ng deny yan Kahit sino naman, lalaki o babae, di-deny talaga. Basta hindi lang mahuli. Doon ako bumitaw nung nakita ko lang katotohanan. So, occasionally, ayaw mo nang, kahit may okasyon, ayaw mo nang gano'n na umiinom? Umiinom ka, pero hindi yung patayan. Hindi yung parang hindi ka na makatayo sa sarili mo. Bali siya, lasing na lasing, patayan na talaga. Nakahiga na po siya sa DJ, sa upuan. Grabe naman. Upuan, tapos ginawa. Lasingga talaga yun, may bisyo siya. Pero mabait lang siya. Mabait lang yung tumawag kasi sabi ko, ma'am, baka pwede kumuta na niyo at lagay na sa kwarto kung mayroon kayong kwarto na walang sino mang lalaki na makakapasok, puro babae lang. Dinala naman nila, sinunod naman nila, binidyo nila.
Yun nga. So, yun nga lang, nag-away daw sila ng kinabukasan. Bakit daw nila ginawa yun sa akin? Sabi ko, Papo, ako ang may utos. Hindi naman wag mo sila pagalitan kasi ako may utos. Sabi ko, gusto ko lang ma-save ka. Gusto ko lang patunayan sa iyo na ako, nag-aalala lang ako sa iyo. Kasi ang paalam mo sa akin ganito, pagkatapos parang hindi mo na makontrol sarili mo pala. So, wala sa usapan natin yun. So, yun na yun. Mga bago mag-isang buwan kami, yun na. Napansin niya na parang lumalamig na ako sa kanya. Ganun lang po yun. Ganun lang ba? Kasi, ilang taon yung babae? Ano po, 40. Oh, 40. Sana yun. Sanay siguro yun sa mga barkada, ganun. Hindi mo naman kailangan magtapat ka lang ng totoo, just a loyal. Kasi mahirap naman yung nagtapat naman siya sa iyo ng totoo, di ba? Hindi siya nagtapat na umiinom siya. Sabi niya hindi daw siya umiinom. Inamin na niya sa akin nung nakita ko na ganun ang ginawa niya. So ayoko sa taong sinungaling. Ayoko yung niloloko tayo. Matatanda na kasi tayo. Oo nga. Wala naman talagang taong magkagusto na pagsinungalingan ka. Pangit yun. Ayoko magmamalinis pero yung mga bagay na importante talaga, kailangan ingatan mo yun. Dahil pag nasira mo yung tiwala ng isang tao, hindi na talaga kagad-agad yung magtitiwala. Tama. So, sir? Tanong mo pa. Ilang taon ka na dyan? Bago lang. Kaya 1 taon na ako mahigit. Bago lang, pero 1 taon ka na mahigit. Okay. Kaya sa akin, bago lang eh. Kasi lumipat ako ng amo ba? Kaya yun, nasabi ko na bago lang. Tapos nito, yung mga anak mo, anong mga course na ngayon? Malalaki na siguro. Maliliit pa yung mga anak ko. Masilit na ako nag-asawa. Anak ko? 12 at saka 15. Tapos ngayon, anong status niyo yung dalawa ngayong mag-asawa? Balo na nga po, sir. Balo na pala. Sorry. Anong kinamatay, ma'am? Kidney failure po, sir. OFW siya dati rin dito sa Singapore. Puro noodles kinakain nyo siguro dyan. Hindi naman. OFW rin ako, ma'am. 17 years na ako nandyan sa Saudi, sa Jeddah. Ang galing. Dami lang palang ipon eh. Pinalad lang ng amo kasi swertihan lang po pag dumalating sa Saudi. Bakit hindi ka bumalik? Babalik po ako next year pag nakahanap na ako makasama ko sa bahay. May bahay ka? Diyan sa sa yung Bulacan? Hindi po. Dito sa apartment kanto ng amo ko sa Pagadian City. Wala. Paano yung makahanap ka ng mga kasama sa bahay tapos abroad ka rin, iwanan mo din? Pinanganak ako ng Cagayan de Oro City. Nagtatrabaho ako ngayon. Lumaki ako sa Pagadian City. And then, nandito ako sa Mikawayan, Bukalakan para magtrabaho. Akala ko, sir, maghanap ka ng mga kasama sa bahay. Bakit ka mag-abroad kung makahanap ka? Hindi kasi, idol, napansin ko kasi, kung sakali mang si mamang makakatuluyan ko, halimbawa lang, halimbawa lang, hindi pa Malit pa kasi anak niya, DJ. So, kailangan suportahan ng todo. Kasi sa buhay ng Pilipinas ngayon, napakahirap ng pera. Hirap hanapin yung pera dito. So, gusto mo mangyari, uwi si ma'am para titira sa bahay mo, ikaw yung mag-abroad, ganun? Ako ang magsisikap dahil ako yung haligi ng bahay. Para sa pamilya. Si ma'am. Tapos ako ang ilaw ng tahanan. Tama. I-focus mo yung katigas ng haligi, ma'am. Yung pagkailaw mo para sa mga anak mo. Tuturuan mo sila na para tapos yung bahay natin, ikasama mo na yun. Habang nasa malayo ako, susuportahan kita. Kasama ng mga anak mo. Wow naman. Ganda naman ng pangarap mo. Para nga pala rin.
Yun ang pangarap mo, sir. Kasi ganun lang yan eh. Pero sir, hindi nyo nagawa yan sa sa asawa nyo dati? Yung una mong asawa? Yung una mong asawa? Yung dati ko po. Bago pagka ko po kasi DJ, yung dati kong anak at saka yung itong asawa ko binilang ko kasi yung sariling bahay yung anak ko. So, ngayon, ang nangyari ngayon, inilipat ko yung titulo kasi hindi pa kasi pwede kasi bata pa siya. Pagka ito na nag-graduate na siya ng architect engineering, inilipat ko na sa kanya yung Hindi, I mean, sa asawa mo po dati, ba't kayo naghiwalay? Nagkaroon po kasi ng complicated about po sa kapatid niya, DJ. Bago ako umalis ng Saudi Arabia, yung kapatid niya kasi pinatay niya yung unang-una kong anak, na panganay. Yung anak mo mismo? So, parang pamangkin niya. Ano nangyari? Mahaba pong istorya, DJ. Nakamupo na ako. Ayoko nang balikan yun. Mas ang importante po doon, isinumpa ko yun kahit na kapatid niya. So, sabi ko sa kanya, kung ito yun, ay tatanggapin mo yung kapatid mo dito sa pamamahay ko para sa pamilya natin. Ikasuklam-tuklam ko talaga na maghihiwalay tayo. Nilihim nila nang nandun ako sa Saudi. Ngayon itong anak ko. Na pumunta yung anak mo pala, sir. Yung bayaw mo bali, yung kapatid niya, nakatira pa rin sa bahay nyo? Hindi po. Bumisita po siya. Sabi ko, wag na wag mong patuntungin dito sa pamamahay natin. Mangako ka. So, nangako sa akin. So, nakinig naman ako. Na-break niya. Hindi nakulong? Hindi nakulong? Hindi nakulong yun? Hindi ko na lang po pinakulong kasi nga siyempre kapatid din yun ng ex ko eh. So, yung anak ko naman na maliit pa, medyo may tama ng pag-iisip din mga 10 years old. Sabi niya, Daddy, wag mo na lang po ikulong si tita. Sabi ko, hindi na po na papapasukin dito. Pinapangako ko rin. So, nangako rin yung anak ko. Babae po pala yung kapatid ng asawa mo, babae? Yung una kong panganay, babae sana, napa-ultrasound ko na yun eh. 5 months na kasi sa tiyan eh. Pinagbubuntis pa lang. Pinalaglag niya eh. Pinainom niya yung bagay, tapos paano? Kaya ako kasi may nagsabi sa akin na pinainom ng isang bagay. Hindi umamin yung ex ko. Nung pinaamin ko yun, umamin din ng totoo. Kasi nga daw, nag-Saudi ako. So, hindi niya alam, baka daw mambababae ako. Ano mo tingin mo sa akin? Mukhang babae. Aanin ko yung katawan ng babae kung meron na akong asawa. Kontento naman ako sa iyo. Sinabihan ko siya ng ganun. Medyo magulo. Basta yun. Okay. Hindi kasi, DJ, yun na yun eh. Yun na yun. Huwag mo na tinungkatin yun. Sige. Basta ang importante, DJ, malinis at maayos po yung paghihiwalay namin. Okay. Wala pong pwedeng makarating kahit saan, kahit kay Tolpo. Bawal yan dito. Yung anak namin. Bilang witness. Parang nagutom ako bigla. Makakain nga muna. Usap kayong dalawa. Tapos, sino nagbabantay sa mga anak mo? Doon ko pinatira sa kapatid ko. Sa kanya mo pinapadala yung pera o direct sa mga anak mo? Sa kanya, sa kapatid ko. Tapos, kumusta naman sila? Okay naman, araw-araw ako tumatawag. Tulad ngayon, December 25. Tumawag ako kanina, nagpa-party sila. Anak ng kapatid ko doon sa sa Panglao. Nagpa-party sila doon sa mga tauhan ng pamangkin ko. Hindi ka naghingi ng vacation leave sa amo mo para umuwi ka sa anak? Hindi, kasi bago pa lang ako sa amo ko, 10 months pa lang. Nung last year, nag-apply ko balik dito. Nung unang amo ko, 3.5 months lang ako. Tapos lumipat kasi hindi ko kaya yung matandang dalawa, mabunganga. Hindi ka makapag-focus na trabaho mo, tama, puro mali. Tapos, naghanap ako ng panibago. 10 months ako ngayon dito sa amo ko. Pero
namatay naman yung amo kong babae kasi may sakit na cancer. Kaya maghahanap na naman ako ulit. Kaya ma-extend na naman ako ng 2 taon. Kung makahanap. Kung hindi ako makahanap, uuwi ako ng Pilipinas. Tapos wala nang chance na makabalik ulit kasi may edad na eh. Hirap na. Ilan? Tapos, yung tinitirhan ninyo, sarili ninyo? Saan? Sa lugar ninyo? Bahay ko po. May bahay po ako. Oo. So, ngayon, walang nakatira kasi yung mga anak ko doon sa city nag-aaral doon sa kapatid ko. Ikaw, may katanungan so, ilang, yung anak mo, ilang taon? 23? 23 po. Babae? Lalaki po. Lalaki. Saan siya ngayon? Tapos na po. Tapos na siya. Nagtatrabaho na? Naghihintay ng board exam na lang. For license. Ano po siya? Architect? Architect po. Maganda. Nasaan siya ngayon? Sa Cagayan or sa ano? Nandito sa Mandaluyong sa labas ha. Mandaluyong. Sa labas po. Hindi sa loob sa labas. Hindi, sa labas po. Unahan na kita, ma'am. So, balak mo kayong babalik ng Saudi by next year? Titignan ko po depende lang po sa makikita kong mapapangasawa, kung ano ang sitwasyon niya, kung gano'n. Hindi bali yung babae pala magdidesisyon, balik ka, kung hindi, gano'n. Of course naman. Of course naman. So, ano balak mo, babalik ka next year o hindi? Depende nga po, ma'am. Kasi nga kung meron na akong makikita, halimbawa kung magiging tayo man, sa sitwasyon ng mga bata mo, kailangan suportahan pa ng todo yan. Mahirap po kasi yung buhay dito, ma'am. Ang kinikita mo sa isang araw, kulang pa sa pagkain mo sa isang araw. Lalo-lalo na sa mga bata ng mga materialis nila sa school. Depende. So, kailangan po talaga. Kailangan talaga ng support talaga. Oo, alam ko, kailangan ng support. Pero, yung mga bata alam naman na. Lalo-lalo na ng 20 pesos hindi natupad ni Marcos. Oo. Ngayon, ma'am, kayo naman, gusto niyo pong mangyari, makahanap ng mapapangasawa o tuloy-tuloy? Makahanap ng mapapangasawa, DJ, kasi nga, tapos, kung sakali mang pala rin ako, at makita ko siya. Hindi, si ma'am ba? Si ma'am. Kasi nag-abroad siya para sa mga anak niya. Anong plano niyo po ngayon, ma'am? Yun po. Ang plano ko po, di mag-continue dito. Kung papalaan maghahanap ng ibang amo. Tuloy-tuloy pa rin. Opo, tuloy pa rin para sa mga bata pag-aaral po. Hindi, kung sakaling halimbawa lang po to, ha? Opo. Kung papalarin tayong dalawa, halimbawa lang ako, ha? Kuya, pura-biro lang po. Kung hindi na ako papayag na magtatrabaho ka, uuwi ka. Tapos ako na lang magtatrabaho. Papayag po ba kayo? Opo, pwede. Pag-usapan. Yun lang po yung gusto kong marinig po. Wala naman po. Pag-usapan naman yun eh. Baka kailangan dapat pag-usapan. Kasi ayoko rin pagdating ng panahon, sumbat mo sa akin na gano'n na, ito nagpaaral sa mga anak ko, ganito. Yung walang sumbatan. Wala naman akong ibang hinihiling sa isang babae nang hinahanap ko. Kung minahal kita ng totoo, mahalin mo lang din ako ng totoo. Yun sapat sa akin. Okay. May naging girlfriend ka naman, sir, since nang-iwalay kayo ni misis mo? Ilang taon na po kayo nang-iwalay? Wala po, DJ, kasi nung mula nang mag-iwalay, mabigat, masakit eh. Sabihin man nating lalaki tayo. Yun nga, yung unang sampa ko sa iyo po, yun, naging pero inabot lang kami ng mag-isang buwan talaga. Yun lang. Kasi ako mismong sumuko. Yun lang po, DJ. Wala na. Ayoko yung marami pang paikot paikot-ikot na yung para tayong bata na binubula pa. Direct na point na, kung para habang maaga pa,
Diretsuhin mo na para hindi na tumagal at lalo pang sumakit. Ganun lang po yun, Idol DJ. Kaya bakit ka ba nagdududa sa akin, ma'am, kung ilang taon na ko at parang hindi ka... Hindi, kasi parang medyo puti-puti na yung buhok mo. Ganun. So, matanda na, ganun. Oh, yun, di ba, puti ba yun sa ilaw? Hindi ako sure. Hindi, puti talaga yan. Puti. Pero sinabi ko na sa iyo yung buwan ko, yung araw ko, at saka nung year ko. Magkaedad lang pala tayo, 46. 47. Kala ko kasi bata pa eh. Yung pala, matanda na. Tanda na. Okay lang yun. Ilang taon na po yung bunso mo ngayon, ma'am? 12, Sir DJ. 12. So, ano na yun? Tapos yung panganay, 15. Tapos ilang taon yung ilang taon na po kayo nabiyudo? Biyuda, I mean? 7 years, mag 8 years sa April. May naging boyfriend ka naman, ma'am? Wala po. Wala? Sa 7 years? Diyan sa Hong Kong? Sa Singapore? Wala ni happy pa lang ako dito. Pero dati na akong OFW, mula dalaga pa ako. Dito ako nakahanap ng asawa nung nag-OFW ako dito sa Singapore. Dati, galing akong Hong Kong, Taiwan, tapos last ko Singapore. Dito ako nakahanap ng napapangasawa ko. Singaporean po ba? Pinoy? Hindi, Pinoy po, Pinoy. Tapos, nagtrabaho siya. Tumigil ako kasi nagkaanak kami. Yun. Ay, nagkasakit naman siya. Yun, hindi pinalad din. Iwan naman ako ng maaga. 7 years? Wala po kayong nahanap ulit dyan, ma'am, sa Singapore, sa 7 years? Wala, hirap dito, sir. Nako, hanap ka dito. Ang hirap. Laro lang dito. Maluwag kaya dyan? Hindi. Sa iba, pero sa akin, hirap. Kasi, walang totoo rito sa ibang bansa. Puro may mga asawa. Lami tayo. Tapos, ma'am, anong tawag ito? Ano, sir? Kayo pumunta nung ano po bang gusto ng itanong po kayo? Ilang taon na kayong naghiwalay sa asawa mo? 15 years ago. 15 years. Sa 15 years, hindi ka nagkaroon ng maski man lang girlfriend sandali o isang taon, dalawa? Yun nga po yung girlfriend niya, ma'am, dito sa live, yung una yung nakausap. Sabi lang niya. Talaga, yung recently lang, bago lang? Niwala sa'yo, sir. Hindi po kita ipipilit, ma'am, kung ayaw mo maniwala, ma'am. Oo nga. Mahirap naman po yung ipilit natin yung sarili ng tao kung ayaw mo maniwala. Pihikan kasi go. Kasi alam ko naman din yung na pagdaanan mo, masakit. Pero, ewan ko lang. Kaya siguro gano'n na mo. Sabi po nila kasi daw, striktong tao daw ako. Alam mo yung mga taong stricto ang mukha, pero yan ang mababait, malambing. Pag alam mo yung napasok mo yung ugali niya, nalalaman mo. Ito pala, ma'am, sasabihin ko lang po sa iyo kung anong ayaw ko sa isang babae. Ano? Una-una sa lahat, ayaw ko ng sigarilyo, alak, bisyo, barkada, at saka yung maritis. Marites, yan. Sa kapitbahay. Kasi gusto ko kasi focus sa pamilya, anak, sa pamamahay, pag-uwi ko, yung bang nagmamahalan, masaya. Saka mamasyal, ganun. Yun lang po ang hinahanap ko. Yan ang maganda. Sa madaling salita, mama, minahal kita ng totoo, mahalin mo lang din ako ng totoo. Yung malaki. Wala na akong ibang hinihiling sa'yo. Wala na akong ibang hahanapin. Yun lang po. Yun ang maganda. At yun ay dapat paninindigan, hindi puro salita at puro misi. Oo, gano'n naman talaga eh. Kasi marami na ngayon sa mundo natin, ang daming mga matatamis na salita sa dulo ng dila, ang daming gaway. Totoo. Pero sa personal, hindi naman nagagawa. Tama. Sana all. Sana all. Ito, nasira na lang itong ngipin ko nga. Nagkulang na nga lang itong ngipin ko eh.
Magpapustiso ka kasi pustiso nga ako eh. Hindi, gusto ko kasi yung... Wala ka bang pustiso? Wala. Kasi meron akong... Pasukat ka? Ilang piraso ba yan? Isa lang naman. Meron akong gustong pero kailangan pag-ipunan muna. Pero unahin ko mo... Mura nga, 18,000. Isang piraso? Huwag ka naman maghanap ng branded. Yung para hindi bungal. Ganun rin naman yun eh. Masisira rin, baby. Gagawa ka na naman ng panibago. Doon ka na sa matibay. Bakit yung akin, sir? 10,000 lang. Baba, tsaka sa taas. Ay, hindi ko alam. Huwag ka maghanap ng branded, sir. As long na hindi mabungal yung dito ba? Sayang din yung 18,000 eh. May tag 2,000, 3,000 naman dyan eh. Pag-iipunan lang yan, hindi naman tayo nagmamadali dyan eh. Kasi lahat naman tayo habang tumatanda, natatanggal lahat ng ngipin natin. Sa akin, pinabunot ko kasing sirang-sira. Sira-sira siya, tapos masakit palagi. Akin, wala. Lahat. Dito lang sa panga, 2 lang. Pero yung dito banda, wala. Buo yan lahat. Isa lang ang wala. Na ako wala na. Postiso na ako, sir. Kasi nagmamouthwash ako, toothbrush na maayos. Yun lang po. Tapos, yung kapatid mo, anong trabaho ng kapatid mo ngayon doon? Kapatid ko, kami, 6 lahat kami, 3 lalaki kapatid ko, tapos ako bunso, 3 kaming babae, 6 lahat. Kami, 5 kami magkakapatid, 2 yung sa side ng pangalawang ina. Sa original po, 3 kami magkapatid, ako yung pangatlong bunso. Bunso ka rin? Tapos yung sa stepmother namin, 2 babae, puro babae. Nandyan sila ngayon dyan sa Kuwait at sa Singapore. Saan sa Singapore? Saka na natin sasabihin yan pag-oras. Para ipakilala kita, magkita. Nursing po yung 2 kong kapatid. Nako, may pala, iba ako DH ako Okay lang yun, wala naman, mababait naman yun eh. Pag sinabi ko magkita kayo, magkikita kayo yun. Doon kayo magkita sa mall ng Singapore. Sa Singapore ka, di ba? Doon kayo magkita sa may yung bridge doon na Saan? Sa ilalim ng yung mga harap mismo ng mall yun eh. Doon sa lagi doon nagtatambay. Tambayan daw yun ng mga Pinoy doon eh. Singapore o Hong Kong? Singapore. Iba rin yung Hong Kong. Sa Hong Kong, sa yung sa Hong Kong naman doon yun sa sa may fountain eh. Sandali, saan nga sa Singapore? Kasi ang daming bridge dito eh. Ang daming Hindi na, magka-i-group na lang natin pagsakaling para kayo na lang mismo mag-usap yun. Saan hospital siya dito sa Singapore nagtatrabaho? Hindi ko lang masyadong Glen Eagle, Mount Elizabeth, Inuit. Hindi ko masyado. Basta, ipapakilala na lang kita dyan. Kakahiya man. Baka sosyal yung mga kapatid mo. Hindi mahirap lang din kami. Mahirap lang ako. Oo, tanggap ko naman kung sakali man eh. Wala namang, hindi naman nakikita yan sa kayamanan o kay tsura ng tao eh. Kundi mahalaga, mahal mo lang yung tao. Mahalaga, mahal ang isa't isa, makaintindihan na yun. Ganun lang yun. Kayo naman yung magsasama, hindi naman yung kapatid niyo, ma'am. Kaya nga. Kung magkita kayo doon. Kung magkita kayo doon sa Lucky Plaza, kunyari magkita kayo diyan. Marami namang Pinoy foods diyan, di ba? O di kung kumakain ng tuyo. Dami. O yun, sabay kayo kain ng tuyo. Malalaman mo kung nag-NRT yun o hindi. Oo. Lulutuan ka pa nun. Oo. Paglulutuan ka nun. Kasi yung gayon eh. Karaya yun, Karaya. Saan? Sa Cabanatuan, Iloilo City. Cabanatuan? Bakit naging Ilongga? Cabatuan. Second mother ko. Cabatuan. Ano pangalan niya? Baka kilala ko kasi palagi kami sa ospital dati. Onyante, apelido. Babae? Alam nga naman bakit sabi ko na nga, di ba? Babae, 2.
Ano apelido? Anyante. Pangalan niya? Marilo. Maraming dito kasalamuha ko sa Glen Eagle. Karamihan ni Lunga. Marilo. Kamukha ko yan. Halos magkamukha kami. Marilo, wala akong na-encounter naman. How many years na siya dito sa Singapore? Nagtatrabaho? Matagal na po, ma'am. May pamilya po dito? Wala pa po yan. Dalaga pa po yan kapatid ko. Oh. Baka hindi siya sa Glen Eagle, sa ibang hospital siya, sa inyo, ito or sa Siguro po, ma'am. Ikaw, ma'am, mabait ba ang amo mo dyan, ma'am? Oo, super bait po. Sa Panginoon. Christian kasi sila. God bless. Kaya, anong reliyon mo? Katolik mo? Katolik. Ikaw, Katolik ka din? Complete na po lahat, ma'am. Isa lang po ang pinaniniwalaan ko, may Panginoon sa taas. Yun lang yun. Oo. Ganun ang tama talaga. Simba ka ng simba, papasok ka ng simbahan, lalabas ka ng simbahan, magmumura ka lang, lalabas ka, magkikismis ka, maritis ka. Yun. Kaya tapos, pag nasa loob ka ng simbahan naman, ang mata mo kung saan lumilingon. Pero nagsisimba ka linggo-linggo? Opo naman. Bakit? Hindi. Sasamahan mo. Sasamahan kita kung tayo man. Pati mga anak ko kasama. Of course naman. Sige. Paano po? Connected na kayo sa isa't isa. Maraming salamat sa simpo ninyo. Thank you, DJ. Thank you po. Salamat po, Sir DJ. Salamat po. Salamat po. Thank you po. DJ Joe.